Isang makulay at masayang araw na naman, kami kasi ay pumunta sa bayan ng Nauhan. Kaya naman ngayong araw ay kikwento ko sa inyo kung ano nga ba ang mga kaganapan naming mga guro tuwing mayroong mga palaro. Hello mga bishi! Isang maulang araw nga sa inyo mga bishi. Kamusta naman kayo? Kung ako nga ang tatanungin nyo, eto ako't ayos lang. Ang buong delegasyon nga ng Unit 6 na binubuo ng bayan ng Roxas, Mansalay at Bulalakaw ay pumunta sa bayan ng Dauhan para makiisa sa Oriental Mindoro Palaro. Aming quarters nga ay dito sa Doroteo S. Mendoza Senior Memorial National High School. Nakaiyamot nga ang panahon kasi alam nyo ba mga bishi na dito sa Nauhan ay bigla na lang uulan, bigla din namang iinit. Nakakaloka pa nga sa aming biyahe, mayroon kaming madadaanan na bayan na sobrang lakas ng ulan at mayroon din namang tuyong-tuyo ang daan. O diba, nakakaloka yun. Kaya nga pala ako nakasama dito sa provincial meet dahil ako ang naka-assign sa documentation kasama ang aking kaibigan at kapwa guro na si Madam Chasel. Kasi na pagdating nga namin, pinicturean ko na agad yung mga t-shirt dahil isa ito sa aking mga trabaho ang magpicture at ang magpapirma ng attendance. Ganun na rin syempre yung mga paggawa ng IDs at mga kung ano-ano pa. So nga din ako makain na ng tanghalian ng aking mga kasama dito sa mess. Mess nga pala, hindi yung makalat ha. Ang mess dito sa amin, sila yung mga naka-assign sa pagluluto at pagpapakain sa aming mga manlalaro. Del mundo pa nga lang ako kapag sinabing malapit na ang provincial meet, naga-volunteer talaga ako na sumama dito at member nga ako ng mess. Kung iyong iisipin, yung mga ganitong trabaho ay nakakapagod at itong mga ganitong gampanin ay labas na sa aming tungkulin bilang isang guro. Dahil nga sa pagsama ko dito, namulat ako na hindi lang porket guro ka ay hanggang pagtuturo lang yung kaya mong gawin. Pag guro ka pala, kayang-kaya mong gawin lahat kahit nalabas ito sa iyong tungkulin. Sobrang proud na proud talaga ako dito sa aking mga kasamahang guro kasi alam nyo yun, kahit na hindi naman nila ito trabaho na andito sila kasama namin, nagaluto. Nakatuwa lang dahil hanggang ngayon mayroon pa rin mga guro na willing ibigay yung kanilang serbisyo kahit hindi naman talaga ito ang kanilang trabaho. Sa lahat ng mess ng Mansalay District, maraming salamat po. Tapos nga namin kumain ng pananghalian, kami nga ay pumunta dito sa Oriental Mindoro Sports Complex. Naloka ako mga bishi dahil sobrang laki pala nito. As in, first time ko nga lang makapunta dito at grabe, sobrang na-amaze talaga ako. Buti na lang talaga, makulimlim ang panahon pero ang nakakaloka, biglang iinit, bigla din namang uulan. Sobrang nakaka-stress yun mga bishi pero sa isang banda, maganda din na makulimlim ang panahon. Dahil yung mga technical official, mga manlalaro at syempre yung ating mga coaches ay hindi masyadong naiinitan kasi yun din kasi yung isa sa struggle kapag mayroong mga palaro. Sobrang laki nga nito, hindi namin halos makita yung iba naming mga players. Hindi lang din kasi dito ginaganap yung ibang mga palaro. Mayroong iba't ibang barangay at alam nyo ba na yung mga barangay na yun ay magkakalayo? Dahil nga malalayo yung mga events, mayroong naka-assign sa transportation. Sila yung mga guro na maghahatid sa ating mga batang manlalaro. Mayroon nga din silang kanya-kanyang sasakyan. Paghatid sa umaga, ang sundo na nun ay sa hapon. Kaya naman kapag pumunta ka dito, kailangan talaga mayroon kang sariling sasakyan. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na magdala kasi sobrang layo talaga mga bishi. Like mga 15 kilometers yung layo ng aming quarters dito sa sports complex. Pero alam nyo ba, kung makikita nyo yung aming probinsya, napaka-unlad talaga. As in, kasi dati-rati walang mga ganitong sports complex dito sa amin sa Mindoro. Pero ngayon, tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda-ganda at ang laki-laki pa, ang lawak-lawak, bongga. Sabi ko nga sa inyo mga bishi, ang panahon dito ay umiinit at umuulan. At alam nyo ba, sa ganda ng panahon kanina, eto't umuulan na. Kaya naman kami ay nagpasyang umuwi na dahil lampas alas 5 na. Aming quarters nga ay mas malapit sa bayan ng Victoria. Kaya naman nagkayayaan muna kaming pumunta dito sa may food court. Ang sarap at mga mura lang ang pagkain dito. At isa nga ito sa mga experience na palaging hinahanap-hanap ko tuwing mayroong palaro. Kasi after mo magtrabaho, pwede ka nang mamasyal, kumain ng mga turo-turo, o kaya naman mag-ukay-ukay. O diba, ang saya-saya kaya nun. Buti na lang talaga, malamig ang panahon ngayon, kaya naman kahit wala kaming masyadong dalang electric fan, ay hindi kami binabanas. Isang classroom, dito na nga lang kami lahat nagsama-sama. Hindi dahil walang space ha, kundi mas pinili namin na dito na lang kami lahat. Marami, mas masaya. O diba, ang bongga. Mukha lang siyang masalimuot mga bishi, pero yung mga ganitong experience, ang saya-saya, hindi mo talaga makakalimutan. Kinabukasan nga pagising namin, kumain agad kami ng tinapay at uminom ng mainit na kape kasi umuulan na naman mga bishi. Legit. Nakakatuwa din dahil dito hindi ka talaga magugutom. Like maya-maya pagtapos mo ng umagahan, maya-maya merienda, tapos tanghalian, merienda na naman. As in, sagana kami sa pagkain dito. Mes nga ipinangungunahan ni Madam Jenny ang manimtim. Kaya maraming salamat po Ma'am Jen dahil kahit wala na si Kuya Jer, nandito ka pa rin kasama namin. Oh, shout out nga ulit sa aking mga kasamahang guro na busy sa paghuhugas ng pinggan.
ulan. Buti na lang may flowing dito mga bishi, sagana din kami sa tubig. Kaya maraming salamat po sa Doroteo S. Mendoza Senior Memorial National High School. Iba mga bishi na itong mga taga-mess ay 1 AM pa lang gising na para magluto ng pagkain. Iba kasi naming mga atleta ay umaalis dito ng quarters alas 5 pa lang ng umaga. Kaya sobrang aga dapat nakaprepare na yung mga pagkain. 2 beses na nga na magsasaing ngayong umaga dahil yung aming mga players at coaches mayroon na silang baong tanghalian. Kung nga sa inyo, sobrang layo ng quarters namin sa mga events kaya naman pinapabaon na lang namin sila ng kanilang tanghalian. Ubos na nga yung aming ulam kaya naman nagluto ulit si Madam Jen ng aming tortang corned beef. Ang sarap-sarap ng aming umagahan, nilagang itlog at tortang corned beef. Sa lukuyan ay hindi pa nga tapos ang palaro, hanggang bukas pa nga ito ng Sabado. Kaya naman bago ko tapusin ang vlog na ito, gusto ko ngang pasalamatan ang lahat na naging kasama namin dito sa provincial meet. Unang-una sa ating mga atleta, mga coaches na walang sawang gumabay, nagturo at sumuporta sa bawat laban, aming sports coordinator at official, sa mga nagluto at tumulong sa pagkain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!